Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang martial arts instructor dahil sa pananakit sa isang pulis sa Maynila. Ayon sa pulisya, minura at sinapak ng suspect ang pulis na nanita sa kanya dahil sa pag-inom ng alak sa gilid ng kalsada. Nagpakilala rin siyang miyembro ng pulisya pero walang naipakitang ID. Sa isinagawang verification, lumabas na hindi pulis ang suspect. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect. Naharap siya sa patong-patong ng mga reklamo. Ininspeksyon ng pulisya ang buong campus ng Araulio High School sa Maynila matapos makatanggap ng banta ng karahasan. Sa ipinadalang mensahe sa paaralan, sinabing may nakatago umanong mga armas sa loob ng paaralan at may mga mamamatay sa break time at uwian. Walang nakitang armas sa paaralan. Tinitrace na ang mga nasa likod ng banta na posible raw na estudyante rin ng nasabing paaralan. Magdaragdag din daw ng pulis at tanod sa paaralan at paigtingin ang inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante. Wala pa ring pahayag ang pamunuan ng Araulio High School. Sa iba pang balita, mahigit 600 million pesos na halaga ng infrastructure project sa Antique ang inirereklamo dahil sa umunoy katiwalian. Inihain niya ng grupong Amlig Antique Alliance sa tanggapan ng Office of the Ombudsman Western Visayas. Sakop daw nito ang 5 kontratang itinatupad mula 2019 hanggang 2025. Bukod dito, marami pa raw silang nakataktang isampang reklamo. Kabilang sa respondents ng reklamo ang ilang opisyal ng DPWH, pati na si dating Congressman Zaldico at ngayong Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Epektibo na sa July 25 ang unang tranche ng aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment. 60 pesos na dagdag sahod ang ipatutupad sa unang tranche. Magiging 755 pesos ang minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector. 718 pesos naman para sa mga nasa agriculture at service o retail establishments na may hanggang 15 manggagawa. Gayon din sa manufacturing na may hanggang 9 na manggagawa. Sa January 20, 2027 naman ipatutupad ang ikalawang tranche na dagdag 25 pesos sa minimum wage. Ang minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector ay magiging 780 pesos. Magiging 743 pesos naman para sa mga nasa agriculture, service o retail establishments na may hanggang 15 manggagawa at manufacturing na may hanggang 9 na manggagawa. Sinagip ang batang lalaking yan matapos matrap sa isang culvert o concrete pipe na lagusan ng tubig sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa mga otoridad, pumasok at naligo sa culvert ang 11 anyos na biktima sa Barangay San Manuel kasama ang kanyang mga kaibigan. High tide daw noong mangyari ang insidente kaya hindi agad nakalabas ang bata. Walang malay ang bata nang mahila ng mga residente. Na-revive siya sa tulong ng residente na marunong ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala siya sa ospital. Ayon sa kanyang ina, maayos na ang lagay ng biktima pero may iniindang sakit sa likod at dibdib. Meron ding tubig sa baga ang bata. Nilagyan na ng harang ang culvert para hindi na maulit ang insidente. Patay sa pamamaril ang sekretary ng Barangay San Vicente sa Angono, Rizal. Ang biktima, inabangan daw ng mga suspect habang papasok siya sa trabaho. Balitang hatid ni EJ Gomez. Masayahin, matulungin at mapagmahal na padre de pamilya kung ilarawan ng kanyang mga kaanak ang 47 anyos na si Freddy Canieva. Tapat at maaasahan din daw siya sa serbisyo bilang sekretary ng Barangay San Vicente sa Angono, Rizal. Ganun na lang ang kanilang panghihinayang nang mapatay matapos pagbabarilin siya ng riding in tandem noong Biyernes. Ayon sa Angono Police, base sa nakalap na CCTV, inabangan ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang biktima na nooy papasok sa trabaho. Tinamaan ng 2 bala ang ating victim. Binaril siya from behind at agad nakatakbo ang ating mga suspect. Sa kalsadang ito nangyari ang pamamaril. Ayon sa mga saksi, naglalakad ang biktima patungo sa iskinitang ito na tagos sa barangay na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero bago pa man siya makarating, pinagbabaril na siya ng riding in tandem. Ang biktima, humandusay na lang sa kalsada. Kitang-kita ko po yung butas ng kanyang pinagbarilan po. Iyak ako nang iyak, tinanong ko yung asawa ko, sino may gawa sa inyo. Ginanon lang po niya yung kamay niya, so wala siyang alam. Sumailalim sa operasyon ng biktima, hapon nitong linggo nang siya ay mamatay.
Hindi raw alam ng naulilang mag-ina ang motibo sa pamamaril sa kanilang padre de pamilya. Sa totoo lang po, walang kaaway ang asawa ko. Nag-iisip kami mag-ina kung bakit nagawa sa asawa ko po yun na barilin siya ng ganun lang. My father is just going to his usual work, ready to serve the people. And hindi ko magawang maisip kung bakit nila ginawa yun. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng mga sospek na sakay pa rin ng motorsiklo sa Cainta, Rizal. Pero nakatakas sila. Nakita namin kung saan tumuwid yung ating suspect sa area na slum area dyan sa Cainta, Barangay San Andres. Yung lugar ay kabisado niya, napakasikip ng lugar at nakatakas ito, nagtatakbo ito sa mga bubong ng bahay. Na-recover ng pulisya ang iniwang motorsiklo ng mga sospek. Patuloy ang manhunt operation sa mga sospek na maharap sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, inilabas ng Department of Energy ang maximum na halaga ng papayagang oil price hike epektibo bukas. Ayon sa kagawaran, 10 pesos and 68 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Sa isang press conference ngayong umaga, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang taas presyo, epekto pa rin ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kaugnay nga sa nakambang mega oil price hike bukas, makakapanayam natin si Obet Martin, presidente ng transport group na Pasang Mazda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, kaibigan Rapi, at sa Balitang Hali. Isang magandang umaga po sa DCW at sa mga nanonood. Apo, mahigit 10 piso po kada litro yung dagdag sa presyo ng diesel bukas. Gaano po kalaki ang epekto nito sa mga jeepney driver at mga operator? Well, alam mo yan, Rapi, ang magiging epekto niya, yung mga kumukonsumo ng 30 liters a day, nasa 300 pesos kagda nawawala sa driver. At kasama na rin po ang operator sapagkat apektado ang boundary niyan. Kanya po ito'y napakabigat para sa amin sapagkat itong pagsipa nito, alam nyo na, ang dahilan na yung gear ng Amerika at Iran at ng Israel. Pero sabi ko nga, ano ba ang aming dapat pang makuha sa ating pamahalaan para maibsan ang problema ng aming mga kasapian sa public transport? May mga operator ho ba na nagbababa muna ng kanilang boundary? Well, sa mga ganyan sitwasyon, naturalmente, nagkakaroon ng koordinasyon ng driver at operator para magkatulong-tulong at hindi lang huminto sa pagpasada para yung serbisyo ay maipagpatuloy. Ang ibang operator ay may mababang loob na, sige, mag-usap tayo, magbaba muna tayo para lamang tayo parehong kumita. Kesa totally na walang kikitain pareho. Bakit po tutol kayo sa inirekomendang pisong taas pasahe? Para sa inyo, magkano po yung dapat itaas sa pamasahe na makakatulong po sa mga jeepney driver? Actually, hindi namin tinutulan ng pisong pamasahe, Rafi. Kapag actually, ang Pasang Mazda, ang busina at ang alto, ang nagpay nito a year ago pa, tungkol dyan sa per increase na piso. At ito nga, noong tumaas bigla ang presyo ng ating petrolyo last February, March, supposed to be, tataasan na ng LTFRB, Chairman Bigor, ng LTFRB at ni Secretary Banoy ang pamasaheng piso. Pero ito po ay sinuspindi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Ganun pa man, nirirespeto po namin ang desisyon ng Pangulo. At yan nga po, nagbigay ng AIX, ayuda ang DSWD, nagbigay ng fuel subsidy sa driver, nagbigay ng fuel subsidy sa mga operator. Pero yan nga po kung tawag namin kaibigan Rapi, fuel, namin band-aid solution. Pero nakatulong din po ito. Sakaling ipatupad po yung pisong dagdag pasay, sapat na ho kaya ito? Alam nyo, hindi pa rin ito sasapat sapagkat talagang kulang na kulang pa rin yan. Siguro, makita lang po natin yan kung ano pa ang magiging aso ng ating pamahalaan sapagkat uulitin ko po unang inyong istasyon, ang inyong DCW, Balitang Hali. Kausap ko si Chairman Bigor nung last week at pinapakiusap po yung 10 pesos na talagang binibigay at pinagkakalob sa amin ay napakalaking tulong po yan, 10 pesos per liter discount. Pero ito ay selected outlet lamang ng mga Petron, Shell, Caltex na maliliit na mga
supplier kanya, ipinakius po kung pwede gawin itong nationwide para naman po yung mga kasamahan natin sa mga probinsya makinabag din po nitong ayudang ito. Ano pong tugon nila sa inyo? Well, pag-aaralan po yan at sinabi nga ni Chairman Vigor Mendoza, maganda yung panukala kaya hindi naman po siya kagad makapag-a-approve nito, but he will consult our secretary at papalam po sa ating Pangulong PBBM. May iba pa pong bang pwedeng maitulong po sa inyo ang pamahalaan bukod dito sa discount at doon sa ayuda? Well, mabanggit ko lang bago ko po sagutin. Lumiham nga po pala kami sa Pangulo 2 weeks ago ng Patang Masta, Alto Batat Busina at itong grupo ko na hinihiling namin sa Pangulong PBBM na i-lift na po yung suspension ng pay increase namin. At parang may maganda namang positibong resulta. Pero hanggang ngayon sa naghihintay kami. Yung pong katanungan nyo, ano po bang maganda? Yan nga pong pinamimigay ng DSWD 2,000 na yung uplifting the life of the poor. Makatutulong din po yan. Pero 2,000 isang buwan. Kulang pa rin po yan, kaibigan rapis natin. Siguro, yung pong aming hinihiling, nationwide yung 10 pesos discount, malaking tulong na po sa aming hanayan at aprubahan ang aming pisong pamasahe, magkakatulong-tulong na po yan, kaibigan Rapi. Yung may kinakasang welga, makakatulong pa ho kaya ito? Alam po niyo sa aking pananaw, iba-iba ho kami ng pananaw. Ang welga po, hindi naman ho talagang sa akin. Ito ho pandaigdigang problema. Hindi naman ho problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinaukuran yung ating mga hininaing. Ito po pandaigdigang problema. Kanya, strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan. Well, abangan po natin yung iba pang dialogo ninyo sa pamahalaan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at magandang umaga, magandang tanghali po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos, kaibigan Rapi at panunod sa atin at mga nasa pamahalaan natin, pagpalain sila ng Panginoon Diyos. Yan po si Obet Martin ng grupong Pasang Mazda. Looking forward to more projects, gigs at albums ang K-pop boy group na Horizon na nag-celebrate ng 3rd anniversary. Sa Makati City nila napiling mag-celebrate ng kanilang milestone kasama ang fan base nila na Anchors. May handog silang song and dance production numbers. Binalikan din nila ang achievements nila as a group sa loob ng 3 taon, kabilang ang concerts at music shows sa Korea. Bukod sa kanilang anniversary, ipinagdiwang din nila ang pagkapanalo ng teammate nilang si Jeremy Batak na kaduo si Sugar Mercado sa Stars on the Floor Season 2. Thankful din ang grupo sa kanilang supporters. To our anchors, thank you so much for coming here. Thank you so much for still showing up even though we're not complete. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si PTV4 General Manager Lino Cayetano dahil pinaiimbestigahan niya sa komite ang flood control projects na Taguig mula 2022 hanggang 2025 kung kailan mayor ang hipag niyang si Lani Cayetano. Sagot ng nakatatandang kapatid ni Cayetano na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, walang ghost project sa kanilang lungsod. Balita hatid ni Jonathan Andal. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron ako consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing
Huwag niya sabihin private practice. Hindi naman siya nag-private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya. Sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Sinisikap ang kunin ng pahayag ni Senate Minority Alan Peter Cayetano kaugnay sa insertions sa 2025 budget na tinutukoy ni Lacson. Bukod kay Lino Cayetano, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na iimbitahan nila ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico sa susunod na hearing sa komite kaugnay sa flood control projects. Wala pang tiyak na petsa kung kailan ang susunod na hearing, pero gagawin daw ito pagkatapos ng July 27, araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Hindi raw magpapadala ang National Bureau of Investigation sa pangungutya o name-calling, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito yan. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin. So shout out sa iyo, Melvin the Minion. Marami naman yan eh. Bago ang pahayag na yan ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang live stream, nabanggit niya ang mga nangyayari ngayon sa bansa ay may mastermind at minions o mga tagasunod. Sagot ni Matibag, hindi ma-offend dito ang ahensya. Ang trabaho raw nila ay nakabase sa mga ebidensya, dokumento at sa batas. Noong nakaraang linggo nang i-anunsyo ni Matibag na iimbestigahan ng NBI ang anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano ang namuno sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noon. Inilmahan ni Cayetano ang investigasyon dahil paninindak lang daw ito ni Matibag bago ang kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Matibag, binuksan ang investigasyon kaugnay sa 2019 SEA Games dahil sa umano'y maling paggamit ng bilyong-bilyong public funds. Magiging impartial daw ang kanilang investigasyon.